Pag-usapan natin ngayon si Congresswoman Franz Castro at ang pagka-suspende ng kanyang Facebook account. Ano bang dahilan at ano bang reaksyon niya? Kasi usually ang mga nasususpende na Facebook account yung mga DDS vloggers. Grabe, gusto nilang patahimikin. Bakit itong si Congresswoman Castro nasuspende rin ang Facebook account? So, pakinggan natin itong balita ng UNTV. Sinuspende ng Meta sa loob ng 180 araw ang Facebook page ni ACT Teacher Representative Franz Castro dahil sa umano'y impersonation. Sa post ng ACT Teacher Party List, dinagsa umano ng troll accounts at fake news ang page ni Castro, kaya hinala ng grupo sinadya ang suspensyon para mapatahimik ang grupong nagsusulong ng impeachment laban sa Vice-Presidente. Dahil dito, nagpahayag ng pagkondena ang grupo sa hakbang ng suspension at nananawagan na ibalik na ang account at itigil ang pagpigil sa malayang pagpapahayag sa pamamagitan ng social media. Maraming fake na balita sa page ni Congresswoman Castro. Kaya nasuspende. Hindi ako follower ni Congresswoman Castro, kaya hindi ko nasusubaybayan ang kanyang mga post. Kaya lang, I'm sure, sigurado yan tungkol sa impeachment ang laman, tungkol sa paninira niya sa mga kay BP Sara. So, ano ba yan? Sino ang So, ang hinala ni Congresswoman Castro, troll farms. May nagsadya nga nagpasok ng mga fake news sa kanyang page, kaya sinuspende ng Meta. Ganyan na po ang labanan ngayon sa labanan ng troll farms, labanan ng kaya mag-ingat po tayo. Ingat ako sa mga ganyan, fake news. Baka madamay pa ako na nag-i-spread ng misinformation, disinformation. At anyway, mababawi man yan kung sino ba yung latest na si MG Kiambao, isang DDS vlogger na hack ata yung kanyang Facebook page. Mabuti na lang may tumulong sa kanya ng mga IT expert, nabawi niya. Kaya lang yung iba, sina Crisette Laurita Chu, Joey De Pebre, sina Sir General De Leon, talagang nawawala yung suspended yung kanilang Facebook account. Kaya lang, madali silang nakaka-create ng bagong account. Ganyan na po ang labanan sa social media. Okay, speaking of misinformation o fake news, yung sa Pangulong Marcos Jr., dalawa yung magkasunod na tawag dito misinformation. Siguro kulang lang siya sa kaalaman. Una, yung sinabi niya na taga Bukidnon si Manny Pacquiao. Maraming nag-react doon. May post si Attorney Trexie Angeles. Kaya hindi ba yun matawag na misinformation? Hindi naman sinasadya. Kasi, sinasabi ni Senator Manny Pacquiao, taga Jensan siya. Siguro, yun lang, naipanganak siya sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Correct me if I'm wrong. Doon naipanganak. But long ago, lumipat na sila sa Jensan. Doon na lumaki si Manny Pacquiao sa Jensan. Kaya, pati residence niya, butante siya, Jensan, kaya nga nagkakandidato siya doon. So, to me, kung taga saan si Manny Pacquiao, he's not from Bukidnon. Taga Mindanao siya. Kaya lang, taga Jensan. But anyway, siguro, depende kung ano yung nakakarating na informasyon sa presidente, yun lang din ang nasasabi niya. Okay, sunod, yung
sinabi niya na ni Senator Tolentino ang unang dumating, unang nagdala ng tulong sa Tacloban noong panahon ng Yolanda. Yun, naging usap-usapan yun na is that part of, hindi naman fake news dahil yun nga, hindi niya sinasadya, yun lang ang alam niya, na may nag-feed siguro sa kanya na informasyon na si Senator Tolentino, then as chairman ng MMDA panahon ng Pinoy administration, ang alam ng Pangulo, si Senator Tolentino ang unang dumating. Sinabi niya, speech niya yan sa Davao Norte Rally. Klarong-klaro, may post na nabasa ko, walang evidence, video or article evidence na si MMDA Chairman Tolentino ang unang dumating. Ayaw nga ng diba, ang issue nun, ayaw ng Aquino administration na tulungan ang Tacloban, Leyte dahil Marcos Baluarte Romualdez. Yun ang issue na yun. Kaya matagal yung tulong galing sa Aquino administration. Sinong mabilis na nagpadala ng tulong? Davao City. Yun. Ang daming video evidence. Yun ang usapan sa social media na pati si Congressman Martin Romualdez maraming beses na sinasabi niya na Duterte talaga ang unang dumating. Ganon. Pasensya na lang natin ang Pangulo dahil kung ano yung na-feed sa kanya information, yun lang din ang sinasabi niya. Kulang sa kaalaman. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay, panonood sa ating channel. Nagkakaroon tayo ng income at ginagamit natin ang ating income pagtulong sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo sila ng bagong bahay or ma-repair ang kanilang sira-sirang bahay. Namimigay din tayo ng solar lights kasi walang kuryente, karamihan sa kanila hindi nakakabit sa linya ng kuryente dahil nga sa hirap ng buhay. Ayun, yung madilim nilang tahanan pagdating ng gabi, nagliliwanag dahil sa solar lights na ibigay natin. Kaya salamat sa tulong nyo, ituloy nyo lang ang panonood, lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. Panoorin nyo ang video nito.